Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So ngayon magkakaroon tayo ng monthly reading sa paparating na October 2025. Alright, so tingnan natin kung ano yung magiging flow or kaganapan sa life ninyo para sa mga may zodiac sign na Gemini. So from May 21 hanggang June 20. So kayo na nakakaalam ng birthday ninyo ha. And kung pasok kayo dito sa nasabi kong mga petsa, definitely, Gemini ang zodiac sign ninyo. And dapat ito yung dapat ninyong panoorin. Okay? So, some of the messages here is sa mga ibang tao nakalaan. And yung iba dito is para sa inyo. Okay? So, meaning, mixed reading ito. Collective reading din ito as well. So, unahin muna natin yung career ha. So, check natin yung energy or flow. Anyway, sa mga gusto pa magpa-private reading sa akin, mas specific po yung mga answers sa mga questions nyo. Kasi energies po naging mismong makukuha. Wala lang iba. Just message na lang po sa aking Facebook page, Readings by L with 3K plus followers. And also pa-subscribe din po or pa-follow sa aking TikTok account, Readings by L. 40K plus followers na po siya as of the moment. Alright, so sige, career reading muna tayo. So take note, yung iba dito is para sa inyo. And yung iba naman is nakalaan para sa ibang mga taong makakapanood nito. Alright, sige. One card. Okay. So, for this month of, sa paparating na October, kasi ngayon, pinost ko tong video na to is September pa. So, sa mga may zodiac sign ng Gemini, alright, so, ito na, some of you, for the next month, October, magkakaroon ng resignation. Okay, some of you lang. Meaning, aalis sa current job kasi nga hindi nakakuha yung stability or yung mga needs. Hindi pasok. So, definitely, yung iba naman sa inyo parang nade-drained, para bang na-toxican, 'di ba? Yung iba sa inyo may kinalaman dito yung mga workmates, parang may specific message akong nakikita, parang may naninira sa inyo, ganyan, or problema na ngayon sa surroundings, sa mga katrabaho niyo. Meron sa inyo, yan yung parang isa sa mga problema kung bakit magre-resign or aalis sa current job, no? So, yung iba naman sa inyo is mag-travel, para bang madidestino or kailangang umalis at lumipat sa ibang lugar na related sa work. Okay, so may travel card kasi ako no? And some of you naman for this month, sa paparating na month October, meron kayong job offer, okay? With the King of Wands. Meron dito parang nag-apply, then ang tagal niyang nag-antay. Then definitely ito, ngayong paparating na month of October, paparating na to or may offer na sa inyo yung in-applyan ninyo na trabaho. Alright, so the advice here is with the Sun card, maging positive lang daw. And kumbaga parang i-embrace nyo lang yung lahat-lahat ng changes, kasi definitely time will come daw na magkakaroon daw ng development or progress sa career ninyo. Yung iba naman sa inyo na para bang nagre-resign or aalis sa current job for the month of October, ang advice sa inyo is pag-isipan nyo doon ng mabuti yung decision ninyo. Okay? Make sure na parang may mga backup plans kayo para at least hindi kayo magsisisi kapag time will come na talaga na magre-resign kayo, para hindi kayo maging nganga or parang baka kasi sa dulo magkaroon kayo ng regrets na kesyo sana ginab nyo na lang yung opportunity, hindi nyo na lang tinanggal or hindi na lang kayo umalis doon. So, pag-isipan daw talaga ng mabuti. Yan yung advice sa inyo. Alright, so, sige, proceed tayo sa financial reading, then next ang love life. Okay, wow. Actually, ang gaganda ng card para sa mga makapanood nito. For the month of October, sa paparating na October,
ito ha, masabi ko sa inyo, there's a financial blessing sa paparating sa inyo. Marireceive nyo to. Alright? Pasin nyo ito, parang may inaabot or parang may nare-receive tong dalawang bata dito sa lalaki. And talagang overflowing, yung mga coins. So, definitely may good news sa inyo sa paparating na month of October. And actually, kaya ako nasabing sobrang ganda ng cards ninyo kasi with the Ace of Pentacles and Ace of Cups, puro aces. So, meaning, solid ito. Yung iba sa inyo may nakikita akong inaantay na transaksyon. Medyo malaki-laki ito, no? Hindi naman yung kalakihan na parang milyones. Pero, kumaga, itong transaction na ito is makaka-help talaga sa financial or sa stability. Yung iba naman sa inyo is related sa business and sa trabaho. Some of you lang, okay? So, talagang with the next month, marireceive nyo itong good news na ito. Yun nga lang, with the Chariot card and Three of Swords, I also expect na for the upcoming month, meron lang kayong magiging onting struggle when it comes sa financial. So, manage your finances well and huwag niyo masyadong sasayangin. Kumaga sa madaling sabi, kapag nahawakan or na-receive nyo na yung financial blessings inyo, kapit. Huwag niyo basta-basta ang bibitawan or parang huwag niyo basta-basta hahayaan na maging financially unstable kayo. Yung iba kasi sa atin is porket nakahawak na ng pera, sobrang ginagastos sa mga hindi makabuluhang bagay or puro luho, which is iwasan nyo yun kasi maaaring magkakaroon pa rin kayo for the upcoming month ng struggles or problems because of this cards, Three of Swords, okay? Pero nakikita ko naman sa inyo is ma-solve naman to with the Knight of Wands at saka puro aces yun na nabunot sa inyo. So meaning talaga for the upcoming month for October, talagang pansin ko yan yung magiging buwan ninyo or month ninyo para sa financial. Talagang good news ito, no? So, anyways, move on tayo para sa love reading or sa love life ng mga Gemini. Alright. Okay. Sinidala nga ako ng isa. Okay. So, take note, random or mix ito. Okay? So, whether yung iba sa inyo single, yung iba sa inyo in a relationship. Pero, uunahin ko muna yung sa mga in a relationship dito. Okay? So, for the month of October, huwag kayong mag-alala. Wala pa naman ako nakikitang separation. Mostly sa mga card na nakikita ko dito. Pero kasi, ang masabi ko lang, sa mga in a relationship dito ha, kayo dapat ni person is dapat nagkakaroon kayo ng open communication. Huwag niyo basta-basta itatago yung sa loobin or parang huwag kayong magkikimkim ng sama ng loob or tampo. Kasi nakikita ko sa inyo with the moon card and justice, yung iba sa inyo, yan yung problema or yan yung nagiging blockage sa connection ninyo. Yung hindi kayo open communication ni partner, parang may mga unsaid thoughts or secrets kayo na hindi nyo ma-express, hindi nyo masabi, and baka magdulot ito ng pagkakaroon ng coldness ha, pagdating sa relationship. So, iwasan ito. Pero don't worry naman, with the Justice card and the Fool card para sa mga in a relationship here. Also, may the Lovers, meaning for the month of October, even though may mga magaganap na ganyan sa inyo, yung iba sa inyo may coldness, may tampuhan, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga misunderstandings, pero sa nakikita ko naman, mabalanse naman to. And with the Fool card, magkakaroon ng new beginnings, new chapter sa inyo ni person. So, meaning, continuously. Alright? So, yun lang talagang advice dito. Kailangan marunong kayong i-balance yung mga bagay-bagay. Learn how to communicate with your
partner. Open communication is the key. Kung ano man yung mga pagkakamali or ano man yung mga kailangang ayusin. And also, yun na nga, with the devil card, i-release yung mga medyo hindi magandang characters or traits. Alright? So, yung iba naman sa inyo, another message for the month of October, meron sa inyo magpapakita ng motibo, meron sa inyo magpapakita ng interest, or sabihin natin mag-flirt, mag-try manligaw, or kung hindi naman kayo nanliligaw, I mean, kung hindi naman kayo kasi pwede kasi ito maging vice versa, pwedeng kayo yung manliligaw or yung other person ang manliligaw, pero it's still the same message. Kumbaga there's a new love or new connection na paparating sa inyo for the month of October. Alright? Pero ang advice lang dito is with the King of Cups, kailangan magkaroon daw ng mga kumaga tinatawag na maturity. Kumaga kung kayo i-enter kayo ng new connection, make sure na matured enough kayo to handle the connection, kasi syempre may papasukin na kayo na commitment or partnership, so dapat tanggalin yung pagiging immature, and dapat bukod sa emotionally is mentally ready kayo. Okay? Huwag daw kayong basta-basta papasok na para bang ginagawa niyo lang daw laro. Alright? Yung iba naman sa inyo parang makakita ng new connection pero magpipigil. There are some traumas pa from the past na hindi pa basta-basta mabitawan. So, the advice also here is i-release nyo yan. Okay? If you want to have a new connection or kung gusto nyo nang i-embrace or magmahal ulit, bitawan nyo daw yung mga past traumas ninyo para makapag-move forward kayo at hindi maapektuhan yung current or yung magiging new connection sa inyo. Okay, so that's it. I hope naka-resonate kayo sa reading. So, see you sa next uploads ko. Goodbye!